Amang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong dakilang biyaya na sa araw na ito. Muli mo kaming binigyan ng kalayaan upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga naging special number, wire, pag-aawitan, pagkakaloob, panalangin, at ngayon dadako kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Hiling ko po ang iyong makapangyarihang Espiritu ang manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po ng tamang konsentrasyon, motibasyon at karunungan ang mga kapatid na makikinig, at bigyan mo po ng divine wisdom and anointing ang lingkod na gagamitin para mapangunahan ko po ang pag-aaral na ito ng iyong banal na salita, alang-alang sa ikatututo namin sa tamang pananampalataya, sa ikatitibay ng aming pananampalataya sa iyo, sa ikababanal ng aming buhay, sa ikalulugod po ng iyong dakilang pangalan. Panginoon, ang lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po. Mari na po kayo magsiupo. Mga kapatid, last week tinalakay natin yung about Sodom and Gomorrah, no? Sabi ko nga sa inyo, if I have my way, ay ayokong ituro yung mga ganong paksa kasi parang nakakatakot, ano? Pero wala tayong magawa kasi ang Diyos ang nasusunod dito, no? Kaya nga natin sa Panginoon eh. Siguro kaya dito niya po ako dinadala sa mga mensahe nito dahil ito yung mga kailangan-kailangan. At tama-tama nga, no? Pinag-usapan natin yung pagsunog sa Sodom and Gomorrah, nagkaroon ng sunog sa Amerika, no? 6 na araw na po yan. Pag-pray natin, of course, ayaw nating napapahamak yung mga tao, pero minsan hindi mo rin masabi kung ano yung gagawin talaga ng Panginoon, no? Basta tayo, kung ano po yung mensahe iparinig niya sa atin ngayon, sana po ay tanggapin natin, no? Huwag po tayong, alam niyo, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang kailangan ay mag-response po tayo. Hindi po tayo nakikinig dito para maragdagan lang ang kaalaman natin. Bagamat mangyayari yun, no? Mararagdagan yung knowledge natin. Pero ang pinakamahalaga ay magbago yung buhay natin. No? The reason why we study the Bible is not only to increase our knowledge, but to change our lives. No? Kailangan lagi mong isipin, ano nga yung nalaman ko yan? Alam mo, hindi papaalam sa'yo ng Diyos yan na walang dahilan. No? All things work together for good. So, kaya po binanggit, ulitin natin yung verse, anong verse ba yung sinabi ko sa inyo na binasi na, 31 pala, sa verse 31. In that day, sabi ng Panginoon kung red letter ang Bible nyo, nakasulat po yan sa pula, ibig sabihin, Jesus Christ mismo nagsasalita. Sabi niya, in those days, ang tinutukoy niya din dito, yung pagbumalik na ang Panginoon, no? He which shall be upon the housetop, parang sa atin, rooftop yan, no? Housetop, and stop in the house, and nasa loob ng bahay yung mga kasangkapan mo, gamit mo, baka nandun yung cellphone mo, baka nandun yung kayamanan mo, let him not come down. Ayaw na ng Diyos na bumaba ka pa, no? To take it away. And he that is in the field, kunwari, nasa field ka, inabutan ka ng pagbabalik ng Panginoon, huwag mo nang balikan. Let him likewise not return back. Now, maunawaan nyo bakit sinabi niya, huwag kang bumaba, huwag kang bumalik, no? I-relate natin to sa mensahe natin last week, di ba? Si Lot. Kaya nga nabanggit sa verse 32, remember Lot's wife. Ano nangyari kay Lot's wife, di ba? Sabi ng Diyos, mabilis kayo, tumakas na kayo kasi susunugin ko na ngayon. Hinila na nga sila ng anghel. Pero sabi ng anghel, walang lilingon pabalik. Lumingon. Ano yung nangyari pag lingon niya? Naging pillar of salt siya, naging leading asin siya, no? At may mga ibig sabihin niyan, mga kapatid, ano? So dito po sa mensahe nito, meron lang tayong aaraling 4 na bahagi, no? Mabilis lang po ito. Unang-unang bahagi, the description of the kingdom of God. Marami ang nalilito dun sa salitang kaharian ng Diyos. No? Binanggit po yan sa verse 20. Balik tayo. Verse 20. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come. Mga kapatid, alam nyo, mula pa sa Old Testament, may pinangako ng kaharian ng Diyos. At ang tinutukoy talagang kaharian doon sa prophecy, ay yung tinatawag na si Kristo, babalik siya para maghari. Yun yung perfect government. Mga kapatid, ngayon sa mundo, makita nyo, no? Kung ano-ano na yung in-eksperimento nila, sinubukan nila. Taong namumuno. No? How can you expect a person
No? Pero magkakaroon lang talaga ng tinatawag na perfect government kapag ka perfect na yung nakaupo dyan. Yan ang Panginoong Jesucristo. Now, yun yung tinatawag na millennial kingdom. Pero ang tinutukoy muna niya rito, nung tinanong siya, kasi dinemand siya ibig sabihin, sabi ng mga Pariseo, yung mga umaatake sa kanya, sige nga, kung talagang ikaw yung hari, no? Kung talagang ikaw yung hari ng mga Hudyo, kailan darating? Akala nila, actually, kaya bumaba ang Panginoon, kung aaralin niyo yung mga nasa Old Testament, di ba ang sabi ni Isaiah sa 9:6, pagdating niya, siya yung magiging governor, siya magiging Prince of Peace. Talagang marami ng hula na darating ang anak ng Diyos, ang Messiah, para siya ang manguna sa mundo para ayusin ang lahat ng pamamahala. Dumating ang Panginoon, hindi nila ina-expect yan. Kaya nga hindi siya tinatanggap. Kasi, saan ka ba nakakita ng gobyerno o hari na pinanganak sa sabsaban? Tapos, ang pinili niyang magulang ay karpintero, siya karpintero din, may mga nagtatanong, ano ba ang trabaho ni Jesus? Alam niyo, ang Panginoon, nabuhay siya bilang ordinaryong tao. Nag-aral siya ng Bible, sumunod siya sa magulang, no? I'm sure nagkaroon din siya ng mga kaibigan. Nagtrabaho din po siya bilang mason at saka karpintero. Kaya kung ang trabaho natin ay nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, kunin yung inspirasyon ng Panginoon. Diyos na nga siya eh. Ginawa pa niya na magtrabaho pa rin sa kanyang humanity, no? So ang trabaho hindi masama, no? Yan ay kasama sa plano ng Diyos, ano? Minsan ang nagpapahirap yung nagpapatrabaho o yung hindi ka binibigyan ng sweldo, no? Pero yung trabaho mismo, bahagi ng plano ng Diyos yan. So, papaliwanag ko lang dito, mabilis lang 2.1, description of the kingdom. Although physical yung iniabangan nila, pero ang unang-unang babanggitin ng Panginoon dito, spiritual kingdom muna. Nung bumaba siya, talagang hindi mo siya mapapaniwala ang hari kasi sa sabsaban pinanganak, tapos mahirap na ang pamilyang pinili, and then, minsan nga, nagbigay ako ng message, hindi ko na matanda ko saan yung Brother Darwin, na yung puro hiram, prayer meeting ba yun? Basta, prayer meeting. Sa prayer meeting, no? Ang Panginoon, alam nyo ba na, kaya huwag kayong, pag mahirap tayo, kasi ang Panginoon parang nagsimpatay siya sa mahirap eh. Yes. Nung nabuhay siya sa mundo, pagkapanganak niya, nanghiram na siya ng sabsaban. Nanghiram niya eh. Tapos, nanghiram siya ng asno, nanghiram siya ng bangka, nanghiram siya ng bahay, yung upper room para mag-Lord Supper, no? Nanghiram din siya ng libingan. Pati libingan niya, hiniram niya lang yun. No? Nanghiram din siya ng nanay, ng tatay, no? Si Joseph, parang foster father niya, no? So, ibig sabihin niya mga kapatid, pero meron siyang i-establish. Ang sabi ng verse 20 ngayon, tuloy natin, when the kingdom of God should come. Anong sagot niya? He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Kasi ang kaharian ng kapatid, kaya sinasabing may observation, kunwari may kasalukuyang nakaupo, pagpapalitan yan, may lumulusob. Aawayin, gigirayin yung kasalukuyang hari, papatayin, tapos i-establish yung kaharian. O kaya naman, kung nagsisimula pa ng kaharian, pwedeng nag-iipon siya ng tao, hanggang sa magiging barangay captain na siya, pag sumikat, magiging mayor, magiging governor, magiging presidente. Tapos, unti-unti yung ibang bansa, sasakupin niya, magiging emperor na. May mga senyales. Kung magiging dakila kang tao, no? Ang Panginoon, wala lahat yung senyales na yun. Eh. Wala lahat yun. Walang pera, no? Kinukontra siya. Ang mga follower niya, mga musbusin ng mga tao, mga mahihirap. So, sabi nila, kung talagang may parating na karin ng Diyos, anong senya? Sabi niya. Pero sagot niya, hindi yan nakikita sa obserbasyon. Bakit? Sa verse 21, neither shall they say to him, pag sinabi nila sa'yo, nandito na. O sasabihin nila, narito na. No? Behold, the kingdom of God is within you. Alam mo tinutukan ni Jesus yan? Ang unang kaharian na i-establish niya nung dumating siya, yun muna ang spiritual kingdom. Nang ibig sabihin ng spiritual kingdom, kapag kasi Jesus tinanggap mo sa puso mo, di ba hindi mo lang siya tatanggapin bilang tagapagligtas? Para mabayaran yung kasalanan mo. Kailangan mo rin siya tanggapin bilang Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing Panginoon, siya dapat ang hari ng buhay natin. Siya yung nasusunod sa buhay natin. So kung ikaw ay born again na, ang karya ni Kristo nagsimula na nung dumating siya. Kaya lang, hindi nakikita yan sa obserbasyon kasi sa puso ng tao nangyayari yan eh. No? Yun ang sinasabi niya na the kingdom of God is within you. Yun ang tinatawag na spiritual kingdom. Dalawang klaseng kingdom kasi ito eh. Yung pangalawa nga, letter B, yung physical kingdom. Mangyayari yan pag second coming na.
Alam niyo, Panginoon, 2 beses siya darating dito sa mundo, no? Kung gusto niyong gawin, tatlo talaga yan, no? Pero ang tawag sa doctrine, first coming at saka second coming. Yung first coming, ito yung dumating siya bilang humble servant. Napaka maamo niya. Ang simbolo niya, tupa. Naapi siya, di ba? Pinakong siya sa krus, hindi siya pumanaw. Ang sabi ni, I think si Herodes ba, ano ang nagsabi kinakabi niya, hindi mo ba alam? Nasa kamay ko ang buhay mo. Magsalita ka, pagtanggol mo sarili mo. Sinagot siya ni Jesus eh. Alam mo, kung gugustuhin ko lang, nakahanda na yung mga legions of angels na sasaklolo sa kanya. Hindi pwede. Kumbaga, kaya ka lang nakaupo dyan dahil pinahintulot ko. Parang sinasabi ni Jesus, no? Ako ang Diyos, ikaw talaga yung nakaupo dyan bilang governor dyan sa Judea, pero kailangan lang mangyari na ako'y maparusahan para mabayaran ng kasalanan. Pero kung hindi ko papahintulutan to, handang-handa na yung mga angels para sakluluhan siya, no? Pero hindi pa kasi yun yung literal na kaharian niya. Kaya, kailangan siya mamatay para matubos yung kasalanan natin. Kung hindi ka paligtas, magsisi ka sa kasalanan mo, tanggapin mo si Kristo as Lord and Savior. Pag tinanggap mo si Jesus, anong tawag niya sa'yo? Ikaw ay anak na ng Diyos. But as many as receive Him, to them they give power to become the sons of God or daughters of God. Magiging anak ka na ng Diyos at nagsimula na sa'yo yung paghahari niya. Sa spiritual nga lang, no? Pero pagdating ng second coming, babalik talaga siya. Sabi niya sa John 14, huwag kayong maggalumihanan. Sabi niya, ako aalis upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan, yung mansion in heaven. At pag sapat na yun, sabi niya, ako'y babalik upang kayo yung aking kunin. Kaya lang yung second coming, may dalawa siyang level. Yung two, no? Yung tinatawag na rapture, mamaya, didefine ko yun, rapture, yung si Kristo, pagbalik niya, diyan lang siya sa alapaap. Lahat ng born again, lahat ng Kristiyano, sa isang iglap, kukunin niya tayo. Buhay ka, pero maring maiwan yung katawan, basta kukunin niya, tapos dadali niya sa langit. Magkakaroon ng 7 taon na ang tawag ng celebration, marriage of the Lamb. Tsaka natin naaralin niya sa Sunday School, no? Kung talagang medyo binabanggit ko muna yung mga idea ngayon, general. Pero kaya kong ipaliwanag yan ng detalyado, kaya lang kailangan natin ng oras. So yun yung 7 taon na nasa langit, nagse-celebrate, kakasal. May kakasal kay Kristo. Yung simbahan niya. Na importante yung simbahan sa buhay ng Kristiyano, no? Dahil sa langit, ikakasal ka kay Kristo. Samantalang sa mundo, magkakaroon ng 7 taon tribulation. Ano yung tribulation? Aalisin dito yung Holy Spirit. Aalisin lahat ng Kristiyano. Sino yung matitira? Lahat yung dimana ng palataya. Sino maghahari sa kanila? Si Antichrist. Antichrist muna. Kaya kung ngayon magulo na ang mundo, gaano pa kaya pag si Antichrist na ang nandito? 7 taon nyo, no? After 7 years, bababa na si Kristo. Kasama niya na yung lahat ng ligtas na nasa langit, bababa siya, tatapak na siya sa lupa, doon na siya maghahari ng 1,000 taon. So, I hope nakuha ko ng mabilis, ano? Yung tinutukoy muna niyang kaharian talaga, sa kanyang pananaw, yung spiritual muna tinatayo niya. Although may darating din talagang physical. Yun yung gusto ng mga Hudyo eh. Kaya hindi nila tinanggap si Kristo eh. Naniniwala kami talaga may pinangako ang Diyos na ipapadalang Misaya, no? Wala sa yung senyas eh. Kaya siya tinanggihan. Pumayag naman ng Panginoon kasi kailangan niya muna tayong tubusin. Pero pag bumalik siya, kasama niya tayong maghahari. 1,000 years yun, mga kapatid. 1,000 years. Ngayon nga, di ba, 4 na taon, di na natin matiis yung mayor natin, o yung presidente natin, 6 na taon, ano? Kasi nga, maraming pagkukulang. Imperfect. Pero pag si Kristo, 1,000 years, alam niyo, walang mamamatay sa panahon na yun, walang magkakasakit, walang magugutom. Asan pala si Satanas sa panahon ng 1,000 years? Ikukulong muna siya sa bottomless pit. Hindi pa yung henyo. May bottomless siya, pagkukulungan 1,000, hindi siya makagalaw. Pero mo kaya magulong mundo ngayon kasi nandito pa si Satanas. Nandito pa yung mga demon spirit. Pagdating po ng tinatawag na millennial kingdom, si Kristo ang nakaupo sa trono, tapos lahat tayo naniniwala sa Kanya, walang kaaway. Ay, sarap ng buhay ng mga kapatid. Siguraduhin niyo po na ligtas kayo ngayon. Para makasama kayo dun sa physical kingdom of God. Ang tawag doon, millennial kingdom. Pero para ka makasama ro, kailangan makapasok ka muna sa spiritual kingdom of God. Naalala niyo Matthew 6:33?
seek ye first, the kingdom of God. Maraming tao, wala pa sa kaharian ng Diyos. Kung ano-ano na yung inaantupay kami na, but seek ye first the kingdom of God. Kailangan pumasok ka muna sa kaharian ng Diyos. At para ka makapasok sa kaharian ng Diyos, si Kristo ang daan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ang sabi niya sa Matthew 7, chapter 7, merong makitid na daan, pero diretso, pumasok kayo roon. Marami ang daan at maluwag ang daan papunta sa kapahamakan. Ayun mga kapatid, huwag niyo ikumpara yung grupo doon sa dami. No? Dahil ang sinasabi ng Bible, mas marami ang napupunta sa mali. Papunta sa kapahamakan kasi. Ang tama, makitid lang siya, pero diretso, kakaunti ang nakakapasok. Kung nakapasok ka na, pasalamat ka sa Diyos. Kahit hindi ka mayaman physically. Kahit hindi ka sikat socially. Mga kapatid, no? Pagka nasa kaharian ka na ng Diyos, dapat sabihin mo sa buhay mo, I am the most blessed person. Maghihirap man ako sa mundo, number 1, nasa kaharian na ako ni Kristong spiritual, pag bumalik siya, kasama niya ako. Pagka nagkasalan sa langit, kasama ako sa kasalan sa langit. Mga kapatid, yun po yung the description of the kingdom of God. Pasok tayo sa second point, the definite signs of the coming king. Siyempre, pag may kaharian, dapat may hari. Ngayon, ang sinabi ni Kristo, gusto niyo bang malaman kung kailan talaga parating yun? Dumating na siya, pero spiritual kingdom muna yung tinatag niya. Pero sabi niya, kung gusto niyo malaman kung kailan siya darating, ito yung unang senyas. Punta natin sa verse 25. Diyan pa rin, sa Luke 17, 25. Ang sabi niya, but first, must he suffer many things and be rejected of this generation. Yun ang hindi maintindihan ng iba. Ang gusto ng mga Hudyo, yung dumating na kakabayo, may sword, tapos alam mo gusto nilang labanan yung mga Romano. Kasi sakop sila ng Romano, di ba? Inaapis sila. Nagbabayad sila ng buwis. Sabi niya, gusto namin, guerrero. Ang gusto nilang dumating nung una, guerrero. Ang dumating, napaka-humble. No? Niwala nga siya, alam niya, may sinabi siya, pag gusto mo sumunod sa akin, umanda ka sa inconvenience. Kasi ang anak ng Diyos, wala nang ulan eh. Kasi nga, natulog siya sa bangka lang eh. Pero tinatayo niya yung spiritual kingdom. At kung tayo ngayon ay born again na, kasama na tayo dun sa kaharian na yun. Pero ang unang senyas, na dapat nilang maunawaan, una muna siyang magsasuffer. Yun yung kumbaga sa pagbabalik niya, yung unang dating niya, nag-suffer muna siya, mga kapatid. No? Nag-suffer muna siya. Ano pang sabi? And be rejected. No, di ba ni-reject siya? He came unto his own. Sabi ng John 1:11, he came unto his own. Alam niyo, Panginoon, first love niya ang Israel. Sila yung apple of his eyes. Kaya sa dinami-dami ng bansa na magkakatawang tao sa pinili niyang naihudyo. Tapos dun siya pinanganak. Alam mo, papanganak pa lang ang Panginoon, tinanggihan niya siya. Alam niyo yung kwento sa Pasko? Yung dahil biglaan yung utos ni Emperor Augustus na magpa-census kayo, nagbalikan ngayon sa original na lugar nila. Buntis si Mary, 9 months. Tapos, maring nakasakay siya sa kamelyo. Dahil buntis, mabagal. Ang dami ng nauna nakabalik. So, kung naghahanap ka ng accommodation, hotel o hostel, puno na. Pagdating nila, may pambayad naman siguro si Joseph, Kaya lang, puno na. At alam niyo, pagka puno na, principle ng economics, habang marami nangangailangan, mas namamahal ang produkto. So, siguro, tumaas bigla yung presyo, Tapos, dahil marami nag-aagawa, kung sino may pambayad ng malaki. Sabi niya, wala nang bakante. Nakalagay sa Bible doon, there is no room in the inn. Wala siyang kaya sabi ng isa, kung gusto niyo na magpalipas ng gabi, ayan, meron akong garahe dyan, yung garahe ng mga kamelyo. Doon pinanganak si Jesus. Meron ba siya nung senyas na yan? Meron, siya yun. Kaya maniwala tayo, siya yung parating na hari. Although nung unang dating, napaka-humble niya bilang tupa muna, Sa susunod na dating niya, level siya. Gusto niyo makita si Jesus na gerero? Pag kaya na'y bumaba na, after tribulation, yung mga lahat ng pumalaban sa Israel, at lahat ng hindi naniwala sa Diyos, hihirahin yan. Ang tawag dyan, Battle of Armageddon. Alam niyo, pag nakita niyo yung description ng Bible, hindi kayo makabilib Sa laki ng kabayo, ang tubo daw na talagang agos, napakalalim, hanggang dito ng kabayo.
ng kapatid, ano? At ngayon, nakikita na natin yan, no? Yung mga giyera-giyera pa lang ng bansa sa bansa, ang dami na namamatay. Eh, paano pa pag worldwide na yung giyera? At si Kristo na po yung mismong gaganti sa mga umaapi sa anak niya. Kaya mga kapatid, tiisin na natin yung pag-persecute sa atin ngayon. Meron namang gaganti para sa atin. Huwag tayong magalit sa mga umaaway sa atin, no? Okay, punta tayo. Yun yung first coming niya. Tapos, may pagitan niyan, rapture. Ano yung rapture? It can happen anytime. Ang sabi ng Diyos, in a twinkling of an eye. Ganun kabilis yung pag-rapture. Kaya nga ako sa inyo, huwag niyo sabihin, tsaka na ako maghahanda pag parating siya. Parang yung mga anak natin, kung tayo nasa abroad, di ba? Abay, bulakbol sila rito, pabaya sila sa bahay, pero pag natatunugan nilang, uwi si nanay, Pasko. Papakabuti yan. Paglilinis ng bahay. Naka-announce yung sa atin. Kayang paganda. Pero ang Panginoon talaga sinabi niya, wala nakakaalam. Kahit kasi, sa katawang tao, hindi niya alam. Kung kailan yun, ang Ama lang ang nakakaalam. Okay? Pero pag dumating yun, biglaan yun. Kaya nga sinabi niya kanina, wala ka ng time na bumaba ng rooftop. Inatimpling of an eye yun, rapture yun. So pagka dinagit ang tawag doon, dagit. No? Pag dinagit na tayo, dali ka sa langit, magkakaroon muna ng celebration doon, no? 7 taon. Diba dito, may mga kasalan na 1 oras lang, ubus na yung alak, ubus na yung pagkain. Pero meron din sa bandang Dubai, matagal ang selebrasyon, no? Baka yung iba, 1 buwan, ito 7 taon. Kung hindi kayo nakaranas ikasal dito, sa langit may kasalan. Anak ka ng Diyos. Kakasal ka kasi sa Kanya eh. Kaya hindi nag-asawa si Kristo dito, may pakakasalan siya. Ang pakakasalan niya, yung bride niya, ang bride niya, yung simbahan. The bride of Christ, no? Kaya importante na mag-join tayo sa simbahan niya dito sa mundo. Okay, after nun, babalik nga siya, yun ang gera. Okay, ano pa yung another sign? Ito na, ito yung mas familiar tayo. Letter B. Ano yung senyas ng pagdating ng hari? Verse 26. As it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Ang tawag din dyan, the days of the Son of Man. Ang araw ng Panginoon. May araw din kayo sa akin. Parang sinasabi niya ngayon, tingnan niyo ang Panginoon kung paano siya bastusin. No? Ingat kayo mga kapatid, no? Minsan sa biro niyo, magbiro na kayo sa lahat, huwag yung gagamitin ang pangalan ng Diyos. Huwag yung fix man. Sumpahin man ako ng Diyos. Huwag mong hamunin ng Diyos. Gamitin mo na yung pangalan ng lolo mong patayo, kung sino man yan, ng boyfriend mo na kinagagalitan. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos. Kasi, sovereign siya. Hindi siya magpapabiro, no? So mga kapatid, pero nung panahon ni Noah, another sign, ibig niya sabihin, gusto niyo ba malaman kung kailan siya babalik? Ito yung sinyas, paano bang sitwasyon ng panahon ni Noah na unang hinatulan ng mundo? Ang hatol nun, tubig eh. Anong description? Anong kalagay dito mga kapatid? So shall it be also in the days of, anong ginagawa nun sa verse 27? They did eat. Makain naman tayo ngayon. Pero ibang klaseng kainan to. Ito yung kainan na parang gluttony na. No, yung bang laging may okasyon, laging may selebrasyon. Ang tao hindi mo ma-invite sa church kasi may birthday party, may fiesta, may ganon. Ganon ang panahon ni Noah eh. Ang tao masyado siyang naging self-centered. No? Wala kaming time dyan, tsaka na yan. Alam niyo ba si Noah, nag-preach siya ng 120 years? Hindi niyo makikita yun sa Genesis, pero pag binuksan niyo yun papakita ko sa inyo yung verse para magbulat kayo eh. Habang siya ay nagtatayo ng arko, nagpipreach siya. Tingnan natin sa 2 Peter 2:5. 2 Peter chapter 2. Para lamang makumpleto yung informasyon nyo, no? Na si Pedro ay nangaral. Hindi lang pinakita yan sa Genesis, pero pinakita sa Pedro. 2 Peter chapter 2, verse 5. And he spared not the old board. Yan yung panahon ni Noah. But saved Noah, the 8th person. 8 kasi silang naligtas. Anong nakalagay dyan? A preacher of righteousness, bringing in the blood upon the word of the ungodly. Ayan, doon muna tayo, no? So mga kapatid, parang sinabi ng Diyos, napakasama na ng mundo. Bibigyan ko na lang siya ng 120 years. Actually, bigay ng palugit ang Diyos, 120 years. So, Noah, magtayo ka ng arko. Hindi naintindihan ni Noah kung ano yung tinatayo niya, tinayo niya lang. Pero habang nagtatayo siguro siya sa araw, paggabi, nagpipreach, abay, tinatawanan siya ng mga tao. Kalukuhan yan. Unang-una, ano yung tinatayo mo yan? Kasi nagtayo siya ng arko sa bundok eh. Noong panahon na yun, hindi pa umuulan. So hindi nila alam kung ano yung baha. Baka hindi pa nga nila nakikita yung dagat.
No? Kasi ang tao, nandun lang siguro sa mga matataas na lugar. No? Tapos nagpipreach pa siya. May darating na kahatulan. Parang tayo ngayon, sinasabi natin, delikado yan kasi maraming kukontra niyan. Hindi lang nakinig ngayon, pati yung naniniwala. Pero wala tayong magawa, nasa Bible yan. Nung panahon ni Noah, hindi pa yung pahamakan, may dilubyo, hindi niya alam kung ano. Basta, tinawanan sa 120 years, walang nasave. Kaya kung tayo, konti tayo ngayon, mga kapatid. Mas mapalad pa tayo Noah. Sino ba, 120 years siya nag-preach, 8 lang ang nasave. Siya, asawa niya, 3 anak niya, 3 manugang. Sila lang ang nakasakay. Sila lang ang naniwala. Ang arko doon, sinisimbolo doon si Kristo. So parang tayo, sinasabi natin na ngayon, ang judgment ngayon, apoy, impyerno. Ang pwede mong sakyan para maligtas ka sa apoy, si Kristo. Kasi nga, i-rapture ka niya bago niya sunugin yung mundo eh. Pero tinatawanan tayo ng mga tao, kalukuhan. Sige, huwag tayong magsasawa pa rin mga kapatid. Pag sila'y napunta na sa impyerno, ayaw natin silang mapunta sa impyerno. Maaalala tayo, papaalala tayo ng Panginoon. No? Anong sabi niya? Nung panahon ni Noah, anong kaabala ng tao? 3 bagay ito eh. They eat, yung gluttony, yung mga okasyon. They drank. Ingat tayo sa pag-inom ha. Ang tao, minsan ginagamit yung alak para makalimutan ng problema. Pero minsan binibigay nga ng Diyos yung problema para kumapit ka sa Kanya. Pero ang gagawin ng tao, gumawa na solusyon si Satanas. Para makalimutan mo yung... Makakalimutan mo pero hindi nawala. Di ba? Nadagdagan pa nga eh. Okay, magbigay nga kayo sa akin ng tao na uminom na pagka inom niya nawala yung problema. Hindi, nakalimutan. Pero pagbango niya, ano pa rin, may dagdag pa nga, may bonus pa. Kaya mga kapatid, hindi tama yan. Again, ako yung pastor na hindi niyo mariringgan na kasalanan ng pag-inom. Ang kasalanan ay kalasingan. Pero para makaiwas ka sa kalasingan, hindi mo ka na lang uminom. Yun ang point dun para mapalayo ka, no? Mga kapatid, hindi kasalanan ng pag-inom kasi part yan ng ano eh. Pero, alam nyo, tingnan mo yung sarili mo, kaya mo ba? Napipili ng sarili mo, no? Meron nakalagay dito, isang senyas may inom eh. Pangatlong senyas, ito pang maganda. Ano yung pangatlong senyas? Not only they did it, they married wives. They were given in marriage. Anong panahon na yun, uso yung kasalan. Ang pinagkakabala ng tao yung, sino ba yung magiging partner ko? Yung pinagkakabala lagi, no? Parang pag nakapag-asawa, namatay yung asawa, maghahanap ulit na magiging asawa. Okay? Hindi ba ganyan din tayo ngayon? No? Palagi hanap natin kapartner sa buhay. Lagi natin hinahanap yung forever. Meron naman nag-a-apply na forever talaga si Jesus Christ. Pero ayaw natin kay Jesus Christ. Gusto natin yung taong nakikita natin. No. Pero nawawala kagad, no? Kung ano yung listahan natin, dapat tall, dark, and handsome pag sa lalaki, no? Pag sa babae, dapat mabait, masipag, maganda, sexy. Pero, alam nyo, beauty is only skin deep. No? Isang taon lang yan, nawawala na yung kagandahan, no? Mga kapatid, pero sinasabi niya, ayun, lagi silang aligaga sa pag-aasawa, no? At ibinibigay nila sarili nila until, ayun, salita dyan. Kung may Bible ko sarili ng Bible, pansinin niyo yung salitang until. Sa kabala nila, hindi nila napansin, dumating na yung panahon ng paghahatol. Noe entered into the ark. Kasi 120 years na siya nangangarap, walang gustong sumama sa kanya. Siya na namang pumasok at ang pamilya niya. Alam niyo na nakapasok sila na yung pintuan. Nagsimula na pong ulan. Ngayon, ang tanong ng iba, imposible, sabi niya, hindi pwedeng ilubog yung ararat niya, no? Kasi, ngayon, Everest na yung pinakamataas, imposible raw, walang imposible sa Panginoon. Pag inaral niyo sa Bible, hindi, walang ulan na ilulubog, pwedeng ilubog ang isang syudad, pero hindi buong mundo. Mga kapatid, pag inaral niyo yung Genesis, hindi lang galing sa taas ang tubig. Yung mga bukal sa ilalim, nagtutukan din. So, dalawa yan, galing sa ilalim, tapos yung galing sa taas, nilubog talaga yung buong mundo. Kaya ang nakaligtas lang, yung nakasakay sa arko. Okay? At alam nyo kung ilang araw sila nando doon, 371 na araw na nando doon sa loob ng arko, no? Kasi 40 days yung ulan. Tapos bumaha, ang tagal bago nag-subside, no? Kinwenta yan ng mga dalubhasa, inabot na may isang taon. Tapos nung lumabas sila na lang ang natirang tao. Sinimulan ulit ang bagong sibilisasyon.
Mga kapatid, yun ang isang senyas. Punta tayo sa pangatlong senyas ng pagparito ng hari. Nasa verse 28 naman, verse 28. Ang tawag ko rito, yung not only in the days of Noah, but in the days of Lot. Ano sabi sa 28? Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat. Kapareho ng kay Noah. They drank. Pareho pa rin. Hanggang ngayon, yan ang weakness natin. Pero ang pagkakaiba kay Lot, they bought. Di ba nagninegosyo siya? Pati yung misis niya, bibili, they sold. Buy and sell. Negosyo yan. At saka, they planted. They builded. Yung nagtatanim ng mga halaman para kayo kumita, nagtatayo ng mga building para ipaupa. Aba, pero ano nangyari? Verse 29. But the same day that Lot went out of Sodom, kung yung judgment binaba, nung nakapasok na sa arko si Noah, kay Lot naman, nung nakalabas na sa city, kasi susunugin naman, apoy naman niya ng judgment. Ano nangyari? Ayun, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Mga kapatid, alam yung sunog sa California, sa Los Angeles, hindi pa yung galing sa taas. Ano lang yun? Yun siguro, dahil sa sobrang init, merong nag-apoy ng konti, umusok, at dahil sa dami ng hindi makontrol. Galing pa lang sa lupa yun, ang nagpapalala yung malakas na hangin. Okay? Pero mga kapatid, tapos sasabihin mo, imposibleng masunog ang isang city, galing sa langit yung apoy. Mga kapatid, yan ang nangyari. Verse 30, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Ang tawag ko rito, darating ang Panginoon. Kung may judgment dati ng tubig, may judgment ng apoy, pagbalik ng Panginoon, yan yung final judgment. Yan yung final judgment, mga kapatid, no? Like in the days of Lot. Punta natin si Lot sa 2 Peter ulit. Makikita natin, binabanggit siya sa 2 Peter. 2 Peter chapter 2 kanina, para i-compare nyo, no? Ang sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 6, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. Abo na lang, condemn them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Babala sa mga mabubuhay sa hindi kabanalan. Mga kapatid, kung yun ay ginawa noon, ginawa kay Noah, actually may isa pang judgment eh. Gusto yung makita yung mas malalang judgment? Balik tayo sa verse 4. Diyan pa rin, 2 Peter chapter 2 verse 4. Ang sabi niya rito, for if God spared not the angels that sinned, ayan yung nangyari sa langit, but cast them down to hell, kaya ginawa yung impyerno, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Sasabihin mo, hindi nag-judge ang Panginoon, ginjudge yung angel. Sa langit yun. Ginjudge niya yung mundo, panahon ni Noah. Ginjudge niya yung Sodom and Gomorrah, panahon ni Lot. At saka ngayon may binababala siya na magkakaroon ng final judgment. So mga kapatid, yan ang tinatawag nating definite signs of the coming King. No? At alam niyo ba, si Lot nag-preach din? Kaya lang ang preaching niya, alam mo ba, no? Nung sinusundo na sila ng mga angel. May naniwala ba? Wala. Kaya mga kapatid, kung kayo may kamag-anak, sigurado meron kayong kamag-anak, may kaibigan, simulan nyo na silang witnessan. Huwag yung mag-rapture na, ay, hindi pa save si nanay, ay, hindi pa save yung anak ko. Yun yung sinasabi niya, huwag ko nang bumaba. Kasi at least ikaw man lang maligtas ka na. Hindi ba, gusto kong maligtas. Parang sinasabi ng Panginoon, wala nang oras. Ang lahat ng oras para maligtas ang tao, ngayon na. Hanggat buhay, no? Pero pag namatay ang tao at hindi naniwala sa Panginoon, wala nang kaligtasan, mga kapatid, no? At ganun din, pag bumalik na si Kristo, wala nang pagkakataon. So, punta tayo sa pangatlo. Kung kanina naaral natin the description of the kingdom of God. Second, the definite signs of the coming King. Pangatlo, the days of the Son of Man. Anong sabi sa verse 28 kanina? Hindi 28, 30. Even thus shall it be in the day, yan yung second coming, when the Son of Man is revealed. Ibig sabihin na reveal, magpapakita na siya. Yan yung literal na kaharian ng Diyos. No? Yan yung hinihintay nila noong 2,000 years ago pa. Kaya nila tinatanggihan si Jesus. No? At alam niyo mga Hudyo hanggang ngayon, hindi sila naniniwalang dumating na yung Messiah. Dumating si Jesus pero sa kanila ordinary tao lang siya. Hanggang ngayon hinihintay nila yung Messiah nila. Mapalad tayo, at least tayo, naniniwala tayo sa Panginoon. No? Pero anong sabi? Alam niyo, ang tawag dyan ay the days of the Son of Man. Pwede ba natin balikan yung verse 22 para makita niyo pare-parehong sinasabi? Verse 22. And he said unto the disciples, the days will come
when you shall desire to see one of the days of the Son of Man. Nandun yung salitang days of the Son of Man. No? Punta natin yung another verse ng kapatid, 24. For as the lightning and lighteneth out of the part under heaven, shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. Alam niyo yung ibig sabihin talaga ni Kristo? Pag may nagsabi sa inyo, nandito na siya, maraming religion na ganyan. Nung unang panahon, nung ako'y bagong Kristiyano, uso-uso yan. 1988. Naku, second coming na. Kinukwenta nila yung petsa. Ay, pag kinuwenta natin, ang ginawa nila, yung iba nagpuntahan sa bundok. Tinihiwan na yung mga trabaho nila. Inintay daw nila ang Panginoon. Nagkaroon ng mga relihiyon na yan. Sa Korea, tetindi, no? Talagang, nagtayo sila ng mga relihiyon. Inaantay nila. Palukuhan yun, mga kapatid. Kasi yung pagbabalik ng Panginoon, wala ka ng galing oras. Talagang pag dumating siya, isang iglap lang yan. Ngayon, nasabi niya, huwag kayong maniwala pag sinabi niya, oy, mag-join kayo sa amin. Kami yung babalikan ng Panginoon. May mga ganun, exclusive it. Ganito, hindi totoo yan. Ang pagbalik ng Panginoon, general. Kumaga, kung gano'n yung, di ba pag kami kumidlat, nakita mo ron, makikita mo ron. Hindi siya localized. Ang kalahatan yun, no? So, tingnan natin yung another verse. Sabi niya sa verse 26. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Pangatlong beses, sinulit. Yung araw ng anak ng Diyos, anak ng tao, no? And then another verse na gusto ko maipakita, 30. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is given. Talagang darating siya. Ngayon, ipaliwanag ko sa inyo na mabilis, ano ba yung katangian, characteristic of the days of the Son of God, yung pagbabalik niya. Letter A, He will come surely. Siguradong babalik siya. Si MacArthur nga, sinabi niya sa Pilipino napakahirap noon. Kasi sakop na ng Pilipinas, hapon yung Pilipinas, ang daming dadaan ng dagat, pero pangako niya, tao pa lang yun. Bumalik talaga siya. In spite of all the odds, tao pa lang yun. Si Kristo na sabi niya, I will come again. John 14, ako'y babalikan ko kayo. Pag naipaganda ko na kayo ng lugar na kalalagyan, babalikan ko kayo. Upang ko siya na kunaroon, kayo'y dumoon. Pwede ba natin mabasa yon? John chapter 14. Baka kasi yung iba, hindi pa nila nabasa. Tayong mga nakabasa na, familiar tayo. Ano sabi niya sa John chapter 14 verse 1? Kasi nagpapaalam na siya sa mga alagad niya. Hindi makapaniwala yung alagad niya na mawawala na siya. 73 years pa lang siya Ang average ng edad ng tao nun, 70. Sabi niya sa verse 1, let not your heart be troubled. Ay tayo, pwede natin gawin ngayon yan, no? Believe in God. Believe also in me. In my Father's house, sa langit yan, are many mansions. Ngayon, di ba, ang hirap ng tirahan natin. Bed space lang tayo ngayon. Nasa double deck lang tayo ngayon. Minsan nga, nasa sala ka lang, nasa sopa ka lang Mga kapatid, ito ako sa inyo, maniwala ka na sa Panginoon kasi may mansion ka na reserva. If it were not so, kung kulang pa yun, I would have told you. I go to prepare a place for you. Pinaghahanda tayo. Kaya nga karpintero kinuha niyang profesyon. Naghahanda niya tayo ng tirahan sa langit. Verse 3 ngayon. And if I go and prepare a place for you, paghanda na yon. Ano sabi niya? I will come again. Mabalikan ko kayo. That where I am, and I receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Mga kapatid, meron ka bang ganyang pag-asa? Na kahit natutulog ka lang sa sahig, at least may mansion kang naghihintay. Kaya nga may kanta tayo, hindi lang ganong pinapakanta, no? Mansion. Mansion. Meron tayong mansion, no? So mga kapatid, yun ang isang katangian. He will surely come. Walang makakapigil sa kanya, tandaan mo yan. Kung si MacArthur, pinipigilan siya ng mga Hapon noon, maaaring pwede pa siyang mapigilan, no? Pwede siyang mapatay. Ang Panginoon, walang makakapigil. Letter B, ano ang katangian ng pagbabalik ng Panginoon? He will come swiftly. Yung sinasabi ko sa inyo, in a twinkling of an eye. No, mabilis siyang darating. Letter C, He will come clearly. Hindi siya, ngayon, nagdidebate pa yung ibang mga pastor at saka Kristiyano. Bumalik na yata si Jesus Rapture, ano na yata, triple day. Malinaw yung buong mundo malalaman. Di ba ngayon, isang pangyayari nakikita na sa buong mundo. Dati, may question sila dati ganito sinasansala yung mga Christian. Hindi kami naniniwala yung tinuturo sa Bible. Sabi sa Bible, pag daw bumalik si Jesus, makikita sa ng lahat ng mata. Noong panahon walang cellphone. Walang satellite noon. Alam naman, na-discover na ang mundo ay bilog. Tapos pagka-araw dito, gabi sa kabila. So sabi nila, paano siya makikita ng kabila kung dito siya babalik kunwari sa Pilipinas?
Sa Pilipinas, baka Manila lang ang makakakita. No, yung Bisaya, Mindanao, hindi na makita. Hindi nila alam ngayon, ma-develop pala yung technology na ganyan. Na kung sa Jerusalem siya babalik, kahit nasa Amerika, nasa Pilipinas, makikita mo siya. So, He will come clearly, mga kapatid. Walang duda yan. No darkly, nor ambiguously, no? Letter D, He will come universally. Yung buong mundo talaga, malalaman nila na siya na yan, no? Dumalik siya, mga kapatid. He will come more powerfully, mga kapatid. Kung dati para siyang tupang maamo, pagbalik niya, hari. Hari ng mga hari. Ano yung isang title ng Panginoon Hesus Kristo? Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Alam niyo ba, isang title? Pwede tayo punta ron. Last naman na sa Bible Revelation chapter 19, I think. Isa sa title ng Panginoon, Lord of Lords, King of Kings, no? I think nasa Revelation chapter, makuha ko, no? I think 19 siya. Chapter 19, tama. Revelation chapter 19, verse 16. Pag bumalik siya, ito yung suot-suot niyang damit 1916 ng Revelation. 1916, and he hath on his vesture, nakasulat sa damit niya. Di ba, pag nanalo ka ng Miss Universe, meron kang SAS. Ang SAS ng Panginoon nakalagay, and on his thigh, a name written, King of Kings, and Lord of Lords. Kahit na sino yung pinakadakilang hari, hindi tatalunin ng Panginoon kasi King of Kings siya. Lord of Lords. Mga kapatid, so powerful siya pag bumalik siya. Napunta na tayo sa actual event. Ito na yung last portion natin, mga kapatid. Roman number 4. The actual event of His coming. Ano ba yung talagang magaganap pag bumalik siya? Okay, ang tawag natin dyan, rapture, no? Yung unang yugto ng kanyang pagbabalik. Anong sabi ng letter A? Verse 30 po. Pwede ba tayo, basahin muna natin yung 1 Thessalonians chapter 4 bago tayo bumalik dun sa teksto natin. 1 Thessalonians chapter 4 about rapture. Para makita nyo na hindi kwentong barbero ko, mga kapatid, no? Ito yung nasa Bible. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Kung kayo may mobile, mas mabilis nyo makikita yan, no? 1 Thessalonians 4:13. Ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano na nalulungkot kasi may mga namatay silang kamag-anak, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Ang tawag sa mga taong Kristiyano na namatay, natulog lang. Pero patay na yan, ha? That ye sorrow not. Huwag kayong malungkot. Even as others which set no hope. Yung ibang hindi Kristiyano, talagang dapat silang malungkot kasi forever nakahiwalay sa kanila yung kamag-anak. Pero sa ating Kristiyano, for if we believe, ito naman siguro din that Jesus died. Naniniwala ka ba na namatay siya and rose again? Even so, them also which sleep in Jesus, yung mga namatayan, will God bring with Him. Dadalhin niya muna sa kanyang lugar. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive, yung mga Kristiyanong buhay, remain unto the coming. Ito yung inaaral natin ngayon, the days of the Lord. Pag dumating na siya, shall not prevent them which are asleep. Ibig sabihin, hindi tayo mauuna sa kanila. Verse 16. For the Lord, ito yung rapture, Himself shall descend from heaven with a shout. Kaya malalaman na lahat yan. Merong pakakag, merong trumpet. Woo! Pag tumunog na yan. Okay? Marinig sa buong mundo. With the voice of an archangel, with the trump of God, the dead in Christ shall rise first. May kapatid ka, may asawa ka, may anak ka, may magulang ka na unang namatay, pero Kristiyano, sila muna yung ibabangon. Dadagitin sila, dadalhin sa langit. Tapos tayo mga buhay, bigla tayo ita-transform. No? Dadalhin din sa langit. Magkakaroon ng reunion sa langit. Kaya mga kapatid, kung may kamag-anak ka namatay na born again, makikita mo siya ulit. Magkakaroon tayo ng reunion dyan sa langit. Tuloy natin, bago natin iwanan to. Anong verse na ako kanina? 16, Punta na tayo sa verse 17. Then which we which are alive, yung mga buhay na Kristiyano maabutan ng Panginoon, and remain shall be caught up. Yan yung salitang rapture. Caught up together with them. Saan? In the clouds. Kasi hindi mo nabababa sa Jesus Hanggang dyan lang siya sa alapaap. To meet the Lord in the air. Reunion yan. And so shall we be ever with the Lord. Wherefore comfort one another with this word. So mga kapatid, meron talagang tinuturong rapture. Actually, may isa pang salita pala, para mas makumpleto nyo. 1 Corinthians 15. Naalala ko lang itong verse na to. 1 Corinthians 15:51. Para maalala nyo na nasa Bible talaga yung rapture. Ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 15:51, Behold, 1 Corinthians 15:51, Behold, I show you a mystery. Ang rapture, mystery yan. Hindi yan pinaniniwalaan ng iba. Pero tayong Kristiyano, alam natin, we shall not all sleep. Ito yung mga abutang buhay.
but we shall all be changed. Ayun yung transform. In a moment, ang bilis, ano? In the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, at the last trump, may maririnig tayong trumpeta, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Pareho ng 1 Thessalonians. Bago na yung patay, ibabangon ng Kristiyano, ha? Yung buhay ng Kristiyano, papalitan ng katawan ng hindi nasisirang katawan, dadaling tayo sa langit. Nabalikan natin yung ano natin, doon tayo magtatapos. Luke 17. Ano ang actual na mangyayari na sinabi mismo ni Kristo? No? Punta natin si verse 34. Kaya sinabi niya sa verse 32, remembers Lord's wife. No? Verse 34 tayo, I tell you, in that night, there shall be 2 men in one bed, the one shall be taken and the other shall be left. Anong mangyayari sa rapture? May katabi ka sa higaan. Hindi Kristiyano. Bigla pawawala ka na Kristiyano. Mari maiwan yung damit mo. Magtataka yung katabi mo, either asawa mo yung kapatid. Now, yung pag pinansin niyo yung Bible niyo, yung men, naka-itilize. Ibig sabihin yan, supplied. Sa original, dalawa. Pwedeng, ako mas, pwede natin, dalawang tao yan. Pwedeng parehong lalaki, pwedeng parehong babae, pwedeng parehong lalaki, isang lalaki, isang babae. Basta sinasabi niya, may dalawang nakahiga, pagdating ng rapture, mawawala isa. Nakuha niyo? Pero nung panahon na tinuturo ni Kristo to, hindi naunawa ng alagad niyan. Misteryo yan eh. Ang nakaunawa ng malinaw niya si Pablo na. No? Kaya naituro niya. Pero tandaan niyo mga kapatid, dalawang tao sa isang higaan, ang tawag ko rito soulmate eh. Kung mag-asawa, soulmate. Kaya siguro din niyo, yung soulmate niyo, Kristiyano rin. Baka mag-asawa yan, baka magkapatid yan, magkamag-anak. Kawawa naman yung may iwan. Okay, verse 35. Ano pa yung mga nangyari sa rapture? 2 men shall be grinding together. The one shall be taken, the other left. Now, yung women, itilized din yan. No? It was itilized. Bibisita tayong mga ibang lahi. So, I need to shift sa English. No? So, the Bible teaches that there are 2 persons grinding together. Anong tawag dito mga kapatid? Pwede natin i-consider to workmate. Makasama sa trabaho. You might have friend in work o kaya classmate mo yan. O kaya churchmate. Alam niyo, possible din na nasa church yan na hindi Kristiyano. O, dalawa rin sila nagtatrabaho, nag-grind. Hindi sila nag-grinding. Factory worker sila. Kung ano yung ginagawa nila, biglang mawawala isa. Yung isa na iwan. Bakit? Kristiyano yung isa yan. So it is very important na diniliin ko, be sure you are a child of God. Be sure you are born again. Be sure that you entered already into the spiritual kingdom of God. Para anytime nagbalik ang Panginoon, nakahiga ka man, nagtatrabaho ka man, ibig sabihin kasi, bakit may nakahiga, may nagtatrabaho? Kasi yung isang part, araw, di ba? Yung isa gabi. Yung isang gabi. Kaya natutulog na yung mga nasa gabing side ng mundo, pero pagbalik ng Panginoon, 1 oras lang yun, nabiglaan eh. So, meron nagtatrabaho, meron natutulog, pero kung sino yung Kristiyano, kukunin. Pangatlo, verse 36, 2 men, again, itilize yung men, pwedeng women yan, pwedeng man and woman, no? 2 person, mas maganda person ang lagyan natin. 2 persons shall be in the field. The one shall be taken and the other, ang tawag ko rito, pwedeng teammate to eh. Pwedeng naglalaro ng soccer to eh. Pwedeng nagbabasketball to eh. Nasa field ng soccer field. Pwede rin naman nagtatanim. No? Ibig sabihin yan, but what is important, pwedeng sport, pwedeng mission field din yan. Pwedeng mga Kristiyano, possible yan. Pwedeng yung pastor wife lang palang saved, yung pastor hindi pa. Possible yun. Alam niyo ba sa rapture may maiiwang mga pastor? Pwedeng it is intellectual lang ang teaching, pero sa puso niya, hindi niya pa talaga, he doesn't believe on the Lord Jesus Christ, just like Judas Iscariote. He is even an apostle, but according to the Bible, hindi siya na-save. Si Judas napunta sa hell, even though he was a disciple and apostle. Kaya ingat po tayo, hindi guarantee na nasa simbahan ka, kahit nga kumakanta ka sa kwel, kahit nga pastor ka. Just be sure that one time in your life, you admitted sincerely, Lord, I'm a sinner. Lord, I sincerely repent of my sin. I really believe in you that you paid for the penalty of my sin. That is salvation. Mga kapatid, so nakita natin, no? Now, I want to conclude this. Balikan natin si verse 31 hanggang 33 tayo. Ito yung conclusion natin, mga kapatid. We are now on the concluding part. In that day, pinaliwanag ko na kung day yan. No? Dalawang level yung day. Pwedeng yung rapture at saka yung second coming. He which shall be upon the housetop
and is stuck in the house, let him not come down. That's why our title is Don't Come Down. No coming down. No coming down. No, pag oras na, remember Lord's wife. Huwag ka na maglinger. Huwag ka na magdalawang isip pa. Baka maiwan ka pa. Okay, Lord, mag-iwan man yung kayamanan ko, whatever, what is important, kasama mo ko. What is important is you are saved, no? Kasi sabi niya, don't go down. No? Let him not come down to take it away, yung mga material na bagay. And he that is in the field, let him not likewise return back. No turning back. Kaya ang tema natin ngayon ito, baka hanggang anniversary yan ang tema natin, no? Moving forward, going upward. Katulad ng topic natin last week, no? Kailangan as a Christian, iniwan na natin yung dati nating buhay na makasalanan eh. Pinatawad na tayo, Diyos, huwag na natin balikan. So we can concentrate in doing the will of the Lord. Tsaka dapat, ang goal mo wag lang only moving forward, upward ka. Spiritually, dapat nagiging better ka. Dapat ang goal natin, do something better. Kung nagbibigay ka sa Panginoon, give more. Kung kumakanta ka, do better, sing more. No? Kung may wini-witnessan ka, dagdagan mo pa yung wini-witnessan mo, no? And then sabi niya, remember Lot's wife. Bakit? Kasi yun ang isang physical na illustration natin na when you turn back, you lose your concentration. You lose your energy. You lose your time. At may danger pa na maagaw ka pa nung material na bagay. Si Mrs. Lot, ang hindi niya maiwanan siguro, andun yung mga anak niya, di ba? Andun yung mga manugang niya, mga apo niya, kayamanan niya, katsikaan niya, everything. No, yung mga sabi nga dito, di ba, panahon ni Lot, namimili, nagbibenta. Maraming pera. Nagtatanim. Nagtatayo ng mga building. So, mga kapatid, if I were you, hindi masamang maghanap buhay. It is not wrong to gain money. But be sure na hindi yan ang priority sa buhay mo. Manage. You need to use only your money, your talent, in order to serve the Lord. No, don't the other way around. Yung iba, gagamitin ang pangalan ng Diyos para sa kumita. Huwag gano'n. Maraming, alam nyo na, maraming nandadaya. No? Just to makabenta, gagamitin ang pangalan. Ay, bunagin ka ba? Bunagin din ako para lang mabenta ka. Kasi tayo, mahina ang loob na, malapit tayo sa kapwa Kristiyano. Ay, bunagin ka rin ba? Sige. Tapos ako, sasabihin mo, hindi natin kailangan. Nakakaya lang, para lang. Alam mo yung human nature, para lang Pero huwag ganun mga kapatid. Dapat, sabi nga rito, remember Lot's wife. Now, last verse tayo, verse 33. Bakit sinabi ni Jesus itong verse 33? Whosoever shall seek to save his life, shall use it. Alam mo ba, ano talaga ibig sabihin ng Panginoon? Baliktad. Kung sino yung magliligtas sa buhay niya, mawawala ito. Ang ibig sabihin dito, you are trying to save your life physically, materially. Ay, ayoko mo nang mag-join sa church na yan, sayang yung linggo. Magtatrabaho ko, doble ang kita ko, I have a double pay, so I will increase my money. Yun ang tinatawag na you are saving your life. Kasi when I need money, I have extra money. Parang sinisave mo yung buhay mo physically. Ay, ayoko dyan, puyat ako sa trabaho, di mo nakaka-attend, I can sleep. Sinisave mo yung energy mo. Pero hindi mo binigay yung oras mo sa Panginoon. You will lose it. Ano yung lose it? Example si Mrs. Lot. He spent all his money, his time, his resources in building physical and material kingdom. Si Lot, ganun din, Kristiyano si Lot. Pero naunahan niya muna ng material na bagay para magkapwesto siya. Naging government official siya. Sabi niya siguro later on, there is enough time. Pero nung sinabi ng Panginoon, Lot, it's now time. Sorry. Witnessan ko muna yung manugang ko. I will witness my son, daughters, my grandchildren. Lolo, tira na ulo. Kasi hindi sila sanay. Hindi sila sanay na nagsishare siya eh. Busy siya sa material na bagay, brethren. Yan din ang babala sa atin ngayon. Especially alam ko, as an OFW, alam natin, the first reason why we came into this country is to earn money. Given na yon. But, masalamat tayo sa Diyos, dinala tayo sa simbahan na to. To remind us, ano sabi ng Panginoon? Man shall not live by bread alone. Hindi sinabing hindi mo kailangan yung bread. But do not concentrate all your energy to bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kailangan natin, Word of God. Yes. To feed our soul, to feed our spirit, kailangan din natin yung bread, to feed our body. Pero, i-manage mo yan.
Ang tawag dyan, priority mo yung seek ye first the kingdom of God. Pag sinabing first, it doesn't mean 90%. It doesn't mean 100%. First, priority lang. O diba, there are 7 days. Ano sabi ng Panginoon? Give me 1 day. 6 pa rin yung natira sa'yo. Kaya lang, unahin mo lang siya. Sakita mo, give me that first 10%. Ano lang, token ang tawag doon. No? Tapos sa oras mo, give me the first hour or the first minute of the day, mag-pray ka lang. Pag ginawa mo yan, kapatid, you will be the most blessed. So mga kapatid, sana po sa mensahe ito, don't come down. Ibig sabihin, don't let yourself to be down spiritually. No? Laging pa-improve tayo, dapat paangat tayo. Don't turn back. Huwag mo nang balikan yung mga inalis ka na ng Diyos doon. Huwag na natin balikan mga kapatid. Let's concentrate serving the Lord. Tayo pinagsi tayo magpasalamat sa Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Our dear Heavenly Father, thank you for this time that you have given us a blessed opportunity to study this portion of the Scripture. We know this is seldom being studied dahil nakakatakot, Panginoon, because it is about judgment, the judgment of fire during the time of Sodom and Gomorrah, the judgment of flood during the time of Noah, and also the judgment of the Lord Jesus Christ when He will come back. But there is a way for us to be saved from that judgment. We need to make sure that we are indeed a child of God by faith, and that we enter already the spiritual kingdom of God. And the way to enter the kingdom of God is for us to recognize that we are sinners and that we need to repent of our sin and believe on the Lord Jesus Christ being the Messiah, the Son of God, who was given to us by God the Father in order for Him to suffer, to pay the penalty of our sin. Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of the whole world. All we need to do is to repent of our sin and to put our faith and to trust in what the Lord Jesus Christ did on Calvary, that He died to pay the penalty of our sin. I pray, O Lord, that every one of us may have that right kind of faith on the Lord Jesus Christ. And for us, who are already the children of God, may we not be satisfied by being a child of God alone, but we need to grow in our faith. We need to keep moving on, keep moving forward, and even moving upward in our spirituality, so that you can use us, O Lord, to minister the precious word of God to the many people who are not yet believers. Lord, in this country of Armenia, there are many people, including our kababayan, the Filipinos. There are the Armenians, those who came from other countries like India, and even other countries in Asia, Lord, in Europe, even the Russian, Panginoon. May you use us, O Lord, and use this church to minister the clear presentation of the gospel so that people might believe on the Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through the Lord Jesus Christ. Lord, may you bless each one of us. At dalangin ko po ang sino man pong may pangangailangan, ikaw po ang tumugol, Panginoon, those brethren who are sick, may you give them healing, O Lord. Yung mga walang trabaho, those who are still seeking employment, bigyan mo po sila ng open opportunity to have employment in this country. Panginoon, mga kapatiran namin na nalulungkot, bigyan mo ng kaaniwan, namimiss namin ng loved ones, ikaw po ang magbigay sa amin ng comfort, at kung kami nasa kagipitan, bigyan mo ng kaginawan. We also remember, O Lord, yung mga bansa na nagkakaroon ng giyera, those warring countries, may you give matapos na po ang giyera, Panginoon, at ang ilang araw na pong sunog even sa Los Angeles, sa California. Marami rin po kaming kababayan doon, maraming kapatiran. May you have mercy upon them, O Lord. Alam po namin na ikaw po ay makapangyarihang Diyos. Kung hindi kayang patigilin ito ng technology ng tao, you alone, O Lord, can stop this wildfire, O Lord. At ganoon din po ang mga pagbaha, pagulan ng yelo sa Saudi and other part of the world. Even in our country sa Philippines, dalangin namin na patuloy mo pong gabayan ang aming bansa, lalo na po ang aming mga government officials, upang magkaroon ng kapayapaan at prosperity sa aming bansa. Panginoon, tanggapin mo po ang aming sama-sama pagpupuri. We glorify and we praise your most holy name, and may you give your blessing upon each one of us. For all these things, Father, we pray in the most precious name of our dear Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, brethren. You may be seated.